Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 22, 2026 at tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 2 verses 7 to 9 and chapter 3 verses 1 to 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon nila dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyo. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At tayo ay nasa unang linggo ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda. At kung papansinin ninyo, nawa, no, mas maging mulat tayo na sa tuwing unang araw po ng Kwaresma, ito po yung ebanghelyo, yung tungkol sa panunukso, yung temptation. Diyan po nakatuon nito, no? Kaya maging sa ating unang pagbasa, ito yung aklat ng Genesis at dito nga po nangyari yung unang kasalanan ng tao, ang pagsuway, no, sa kautusan ng Diyos. Kung tutuusin po, no, pwede naman sanang hindi nilagay ng Diyos yung puno doon, no? Pero yun nga po, bahagi ng kalayaan na binigay sa tao ay yung magdidesisyon siya kung sino ang kanyang pakikinggan at sino ang kanyang susundin. So, marami din pagkakataon na pakiramdam natin, pinababayaan tayo ng Diyos sa ating mga desisyon. Pero kung unawain natin na mabuti, hindi sinasaklawan ng Diyos ang ating desisyon, no? Yung kalayaan. Pero hinahangad niya na mas pipiliin natin kung ano ang mabuti. Mas pipiliin natin sundin ang Diyos kaysa sundin ang ibang tao, ang ibang bumubulong, o sundin maging ang ating sarili, no? Bagamat sabi niya, no, yung kalayaan mo na gawin kung ano ang gusto mong gawin. Kaya nga dito, hindi po yung pagkain, no, ng prutas o ng bunga ang kanilang naging kasalanan, kundi yung pagsuway nila sa Diyos na sinabing pwede na lahat maliban lang sa isang puno, sa bunga ng punong iyon. At ang pinakakasalanan ay yung disobedience, yung pagsuway sa
kagustuhan ng Diyos. Lahat ibinigay na ng Diyos sa tao. Lahat. No? Maging ang pamamahala, maging ang pagiging superior sa lahat ng nilalang ay nasa kanila na. Pero yun nga po, nagkamali ang tao dahil pinakinggan niya ang panunukso, no, ni Satanas o ng demonyo, kasi talagang kailangan maging mapanuri, no? Magaling kasi sa play of words, no? Na mapanlin lang na pananalita na mapapalabas na gaya nga no nangyari sa kwento na paikot ni Satanas ang tao para suwayin no ang Diyos. At doon nagsimula ang kasalanan. Magpasa hanggang ngayon talagang nararanasan natin ang bunga ng pagkakasala ng unang tao. Pero ganun pa man, ito nga po tinihanda natin ating mga sarili dahil sa pamamagitan ni Kristo bilang tao, siya ay sumunod, naging masunurin sa ating Panginoon hanggang kamatayan. At yun nawa, no, ang mas mapagnilayan natin mabuti na dahil sa pagsunod ni Kristo, naligtas tayo. Kung nagkasala man ang tao, ang unang tao, at doon ay pumasok ang kamatayan sa atin. Pero ngayon, dahil kay Kristo, sa kanyang pagsunod o pagiging masunurin, tayo po ay naligtas. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.